Dakilang Diyos na makapangyarihan, labis at lubos ang aming pasasalamat sa napakagandang pagkakataon na kami po yung pinipon. Lord, kung meron mang pinakamagandang oras ng buhay namin, walang iba kundi ang mag-alay ng oras at papuri sa iyong harapan. Ang ipagkatiwala ang aming buhay sa kapangyarihan, sapagkat napakalimitado ng aming kakayahan, Panginoon. Subalit sa mga dulo ng aming limitasyon, sa mga pagkakataon na hindi na namin alam kung saan kami pupunta at ang aming gagawin, meron kaming El Shaddai na masasandigan. Meron kaming Diyos na matatawagan at mapagkakatiwalaan. Panginoon, wala pong araw na lumipas na hindi kami nagkasala. Subalit kahit po kailan, hindi kinakapos ang iyong pagpapatawad. Laging sagana ang iyong grasya at kapag. Kaya sa hapon ito, dalangin po namin na muli mo kaming pakalinisin. Ang iyong presensyang banal, ang iyong liwanag, ang makita sa amin. Ang kalooban mo ang siya dapat namin sundin. At ang iyong mga salita ang dapat namin pakinggan. Bigyan mo kami ng pusong marunong umintindi, pusong marunong turuan, higit sa lahat tumalimas yung kalooban. Sa hapon ito, Panginoon, iba't iba ang aming problema, suliranin, karamdaman, kabigatan sa buhay. Kung meron man, naniniwala kami, Panginoon, Ikaw lamang iisang Diyos na siyang pagtutugon sa amin. Kaya dalangin po namin sa hapon ito, bigyan mo kami ng tunay at matatag na pananampalataya na huwag kaming madaig ng anumang hamon sa buhay, bagkus magtiwala sa kapangyarihan sa araw-araw ng aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, say Amen. Amen and Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Purihin ang Panginoon.
Purihin ang malakas si Yahweh El Shaddai. Yung palakpak ng mga pinapala. Amen, amen. At bago po tayo makinig, harapin mo ang iyong katabi. Sabihin mo, kapatid, sa hapon na ito, lagi mong tandaan. Kay El Shaddai, laging answer prayer. Naniwala kayo? Muli natin talapakan ang ating Panginoon. At tayo po ay makinig atin pong tunghayan ang mensahe ng Panginoon ayon sa Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesus ayon kay St. Marcos, St. Mark chapter 5 verse 21 hanggang 43. Atin pong pakinggan ng mainam at huwag lumipad ang mga isip. And Mark chapter 5 verse 21 hanggang 43. Sumainyo ang Panginoon. Muling tumawid si Jesus sa ibayon, nasa baybay pa siya ng lawa, ay pinagkalipon-puno na siya ng maraming tao. Dumating isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya ay nagpatira pa sa kanyang kanan. At ang samo, agaw buhay po ang anak ng dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisisikan. Ano pat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon na dinudugo. Lubhang ang hirapan. Marami nang manggagapang ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapagagamot ang kanyang ari-arian, ngunit hindi siya napakabuti kahit kaunti bagkos ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo niya ang damit nito. Sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Biglang tumigil ang kanyang pagdugo at naramdaman niya magaling na siya. Naramdaman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa akin? Sumagot ang kanyang mga alagad, nakikita ko ninyong nagsisiksikan ang napakaraming tao, bakit tinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo? Subalit patuloy na luminga-linga sa Jesus, hinahanap ang humipo sa kanya. Palibhas ay alam ng babae ang nangyari, siya'y nanginginig sa tapat na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at itinagtapad ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng inyong pananalig sa akin. Umuwi ka na, ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman. Samantalang nagsasalita pa si Jesus ay may isang dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang anak ninyo, sabi nila, bakit po ninyo abalayan ng guro? Hindi napansin, hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, huwag kang mabagabag, manalig ka. Wala si sinama kundi si Pedro at ang magkakapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus nagulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananagoy. Pagpasok niya sa kanyang sinabi, bakit kayo nagkakagulo ang nananangis? Hindi pa tayong bata, natutulog lamang. Ngunit pinagtungan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat maliban sa ama't ina ng bata at sa 3 alagad. At sila ay pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, Talita kumi, nang ibig sabihin ini, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Pagdakay, bumangon ng bata at lumakad. Siya ay 12 na, 12 taon na, at namangha ang lahat. Mahigpit na pinagpili ni Jesus sa huwag ipaalam ito kanino man, at inutos niya ang bigyan pagkain ng bata. Mga magulang, mga kapatid, mga prayer partners, ito po ang nakakagandang balita ng ating kaligtasan. Muli nating palakpakan ang ating Panginoon.
At harapin mo muli ang katabi, sabihin mo kapatid, huwag ka nang mabagabag, manalig ka. Amen? Amen. Tayo po ay manalig na umupo sa ating Panginoon. Praise God. Maupo na po tayo. Magandang hapon sa mga lingkod ni Yahweh. Kumusta na po kayo sa lugar na Jala-Jala? Magaling na, mayaman ka, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, kaya kalooban, maginawa, at matagumpay. Amen! Tapos na po tayo mga kapatid. Palampakan natin si Yahweh. Ang title po ng ating pag-aral, Lessons on Faith. Ang pinakahaligi at ang pinakasentro ng buhay Kristiyano ay tayo ay magkaroon ng pananampalataya. Hindi lamang pananampalataya, kundi matibay at siguradong pananampalataya. At ang pananampalataya nito ay hindi maglalago kung hindi natin ito alagaan at hindi natin malaman ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. And that's why, imbis na matulog kayo ngayong hapon, imbis na maglaba kayo ng inyong mga labahan, imbis na mag-asikaso kayo ng mga asikasuhin, nandito kayo para muling patabain, alagaan ang pananampalataya sa Diyos. Amen ba? At napakaganda ng isang taong nakapag-aalay ng panahon sa Kanya. Sapagkat sabi ng Panginoon, ang tao hindi nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. At alam natin, sa mga edad natin ito, lahat ng bagay ginawa na natin. Lahat ng gusto natin, sinubukan natin, amen ba? At sa pamamagitan ng ating lakas, sa pamamagitan ng ating mga kakayahan, ginawa natin yung mga gusto natin. Pero napakaraming beses, napakaraming pagkakataon na tayo ay nabibigo sapagkat mismo si Jesus ang nagsabi rin, wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Amen ba? At ito yung dahilan kung bakit ka nandito sapagkat gusto ng Diyos, turuan tayo lahat ng kanyang mga salita. Na dumating man ang mga hindi natin pinapanalangin, dumating man ang mga bagay na hindi mo inaasam, dumating man ang mga sitwasyon na hindi ka nais-nais, hindi ka magugulat kasi alam mo na mayroon kang Diyos na katulong. Maraming tao hindi nagtatagumpay sa mga maraming hamon ng buhay. Ang iba nadi-depress, ang iba natutuluyan, and napakaraming ebidensya, mga kapatid, nung dumaan ng pandemya, maraming tao ang naligalig, nabulabog, at nawalan na rin ng buhay. Yung iba hindi dahil sa pandemic, kundi dahil sa takot at nervyos. Dahil sa mga pag-alinlangan. Pero yung mga taong patuloy na lumalaban sa buhay, hanggat may pagkakataon, hanggat may panahon, lagi siyang lumalaban sa buhay na ito. Amen ba? Kaya sa hapon ito, sa pamamagitan ng ating gospel na binasa, napakinggan nyo, yung mga tao doon ay mga dumating sa point of depression. Sila ay nasa desperadong panghilan. Amen ba? Tayo ba ay dumating na sa mga desperadong pangyayari? Lahat ng tao ay dumarating sa mga hangganan ng ating mga limitasyon. Amen po ba? Minsan nga isang araw sa buhay natin, akala natin hindi na tayo umagamit. Hindi na tayo magising isang araw. Pero sa bigat ng hamon ng buhay, nandyan ka pa rin. Amen ba? Kaya sabihin mo sa katabi, kapatid, salamat naman, nandyan ka pa rin. Nandito pa rin tayo. Alam niyo, daming tinawag si Yahweh, pero yung iba tumigil na. Kuha niyo? Yung iba nagsawa na. Yung iba nanlamig, nawalan ng pag-asa. At hindi man nila bitawan sa kanilang bibig, sinasabi nila wala naman nangyayari. Pero sa mga taong may pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoon, walang lugar ang pagsuko ng kanyang pananampalataya. Sa mga taong wala nang ibang naasahan kundi ang Diyos, walang lugar ang pagdududa, walang lugar ang mga takot. Bagus habang dumarating ang problema,
lagi siyang lumalaban sapagkat alam niya, kasama niya lagi si Yahweh El Shaddai. Amen! Lessons of faith. Una, mga kapatid ko sa Panginoon, faith overcomes desperation. Ang pananampalataya ay nalalampasan ang desperation. Ang pananampalataya ay na-overcome ang mga kahinaan. Kahit gaano tayo kagaling, kahit gaano tayo karunong, kayaman, katatag, kalakas, laging dumarating ang mga limitasyon natin. Amen po ba? Pag tayo inilid na ng 50, kalahati na lang tayo ng takbo sa buhay. Amen po ba? At aminin natin sa hindi, kapag tayo ay nagkakaedad na, naluluma na rin ang mga chassis ng ating katawan. Parang sasakyan, pag tumatanda na, ginakalawang na ang chassis. Sa tao din, kapag nagkakaedad na, ayaw na sa malamig na lugar. Amen ba? Pero, yung mga physical na karamdaman, natural yun. Ang mahirap, yung ating spiritual. Because whether related or not, ang katawan ng tao ay mawawala. Baging mundo ay mawawala, pero sabi ng Panginoon, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Mawawala ang langit at ang lupa, pero ang salita mong napapakinggan ngayong hapon ay mananatili sa puso at buhay mo. Amen ba? Huwag natin katakutan ang paglampas ng araw at oras at panahon. Huwag tayo magkipagkompetisyon sa pagpapayaman. Huwag tayo magkipagkompetisyon sa mga mundong ito. Magkipagkompetisyon ka sa kabanalan, sa kabutihan na gusto ng Diyos. Ang gusto ng Panginoon ay ma-overcome natin sapagkat ang tunay na may pananampalataya ay hindi siya maapektuhan ng problema. Kahit mabasa niya ang bill ng kuryente 2,000, hindi siya ninenervyos. May mga tao na naglilingkod, pero nung mabasa yung bill ng kuryente 3,000, ninervyos agad. Sabi ni Brother Mike, huwag kang matakot pag nawalan ka ng pera. Sabihin mo lang, God will provide. Amen ba? Sabihin niyo, God will provide. Alam niyo, pinatuto ko nung Saturday, ang Panginoon ay nagpo-provide. Kasi nung kami ay makikinig ng Word of God sa Bicol noon, sabi ng nanay ko, mag-drawing na kayo. At ang drawing ko ay sapagkat ang gusto ng nanay ko i-drawing ko ay pulpito. Drawing yung pulpito. Kasi ang gusto ng nanay ko maging preacher. Yung kapatid kong sunod sa akin na lalaki, nag-drawing ng kotse, nag-drawing ng dollar, nag-drawing ng bahay, nag-drawing ng airplane. After ilang years, ngayon sila ay nangyari yung kanyang drawing. May bago silang kotse, may bago silang bahay, and they are going to migrate in Canada. Lahat ng kanyang drawing ay nangyari. Sila ay pamilya ay magpupunta na ng Canada. Sabi niya sa akin isang buwan, nasaan ka ba, Mami Chick? Kasi Bicol Mami yung kuya. Sabi ko, nandito ako nag-mission. Pumunta ka dito kasi magbibili ako ng ating drawing. Drawing mo, bibili ako ng kotse. Inuwi ako sa bahay. Pagdating doon sa Bicol, bumili ng bahay na 3 million. Sabi ng kapatid ko, God will provide. Kaya sa mga nakner siya, dahil hindi siya nagsisinungaling, and I cry, and bakit? Lagi kong panalangin sa Panginoon, Lord, huwag mong hayaan ng mga naglilingkod kay El Shaddai ay mapahiya, sapagkat ang mga naglilingkod kay El Shaddai ay buhay at malinaw ang pananampalataya. Faith, desperations, faith overcome desperation. Kapag nagkasakit ka, kapag nagkaproblema ka, kapag naghihirap tayo sa buhay, dapat lalong makita ng Diyos na malakas ang ating pananampalataya. Sapagkat nasusukat ang pananampalataya hindi sa mayroon tayong pera. Ang pananampalataya nasusukat yung mayroon kang kinakain. Ang pananampalataya hindi nasusukat yung hindi ka nagkakasakit.
Doon sa mga bagay na nahihirapan ka na, doon sa mga bagay na may karamdaman tayo, dapat maramdaman ni Jesus na hindi ka natatakot sapagkat nalalampasan natin ito sa pamamagitan ng mga salitang napakinggan natin. Sapagkat ang Panginoon, kapag siya'y nagsalita, may mangyayari. Sabi ng anak ni Jairo, patay na ang baka. Sabi ng Panginoon, natutulog lang siya. Kita niyo, kapag si Jesus ang nagsabi, palaging may hinala. Tayo ng nabutang bibig natin, mga nagpapahina, wala akong pera. Amen ba? May sakit ako. Nung marinig ni Jesus na patay na hindi, buhay ang baka. It is a word of faith. Kasi brother, may tinuruan tayo, huwag kang magsabi na hina ka. Huwag kang magsabi na may sakit ka. Sabihin mo lagi na magaling ka. Kasi ang ating iniisip, hindi nalalaman ng demonyo, malibang bitawan ng bibig mo. Amen ba? Kapag iniisip mo wala namang pera, Lord, huwag mo nang babanggitin. Kasi hindi alam ng demonyo. Pag naramdaman mo na, Lord, sukon na ako, huwag kang magsabi na suko ka na. Kasi pag binitawan mo yan sa kalang, malalaman ng demonyo. At pag sinabi mong, Lord, sukon na ako, Lord, nabanggit mo yan, nakikinig ng demonyo, sasabihin niya, tama ka, sister, sama na lang tayo. Pero kapag tayo patuloy na magpakatatag, lagi mong tandaan, yan ang dahilan kung bakit ka nandito. Kasi limitado ang ating kakayahan. Amen ba? Limitado yung ating lakas. Kami ng asawa ko, nandito lang kami dalawa kasi sa pagmimisyon. Kung hindi kaya siya dahil matagal na kami nag-uwi sa probinsya. Ang hirap mabuhay dito sa Manila, lalo pag sanay ka sa matahimik na lugar. Amen ba? But because of mission, because of calling of God, alam namin na hindi sapat na kami ay kumakain araw-araw. Hindi sapat na kami ay maayos ang buhay sa probinsya. But most especially, maganap ang plano ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Sapagkat hindi kasiguruhan yung may bahay ka, hindi kasiguruhan yung may pera ka. Ang katiyakan sa buhay natin ay handa ka sa anumang laban ng buhay. Amen. Faith requires action. Ang pananampalataya hindi lamang ma-overcome ang ating kailangan, but another thing, ang pananampalataya ay may kailangan ng pagtanim. Amen ba? Kaya yung babaeng dinuro, sabi niya, mahawakan ko lang ang laylayan ni Jesus. Pwede niya man sabihin, Lord, bahala ka na, makapangyarihan ka naman. Pagalingin mo na yung aking dinuro ko na wala nakapagpapagaling at naubos ng kanyang kayamanan. That is the most desperate thing sa buhay. Yung wala ka ng pera, yung lahat ng doktor mapuntahan mo na, yung lahat ng gagamot ay pinuntahan mo na, pero wala pa na. At tanging Diyos ang pwede mo pa rin. Amen ba? Naipinsan kami na sa family namin, ano siya, retired judge. Pag judge, ang kanyang pension ay million, no? Pag naging judge ka, ang pension mo ay million. Pero alam niyo, mayroon siyang sakit, pumunta na siya ng Amerika, hindi pa tumalim, na nakilala niya si El Shaddai. Doon siya natutong magpakumbaba. Iniwanan niya yung kanyang pera, iniwanan niya yung kanyang mga nagpapagamot, at natuto siyang magtaas ng kamay sa Lord. Pinapakita ng Panginoon that this world is controlled by His power. Amen ba? Minsan nga nakakalungkot yung mga doktor na magagaling, sila pa yung may sakit na hindi nila mapagaling. Sabi ng kasama natin, brother, yung may anak na doktor, papagiging magagamot, basahin pala ng pagdoktor kung hindi mo mapapagaling. Totoo, hindi namin kayang pagalingin lahat ng gamot ng tao sapagkat mayroong sakit na espiritual. At ang pananampalataya lamang ang pwedeng maggamot, ang pananampalataya lamang pwedeng mag-overcome ito sa ating buhay.
Amen ba? Sa ating gawain, wala akong dahilan, lagi ko itong sinasabi, na manlupay-pay. Kasi tingnan nyo, Miyerkules ngayon may gawain tayo, no? May Lunes, may Martes, may Webes, may Biyernes. Throughout the week, mayroong gawain. At wala kang rason para hindi makarinig ng ulit ka. Kuha niyo. Kaya napakahalaga na pinaninindigan natin yung ganitong pananampalataya na binigay ng Diyos sa puso natin. Na araw-araw ng pag-journey natin, paglalakbay natin sa mundo ito, mga kapatid ko sa Panginoon, ipakita natin sa Kanya ang ating pagdalima, ang ating paggalaw, pag-action sa buhay na ito, para mapatunayan sa Kanya na tayo naniniwala sa Kanyang kalooban. Kaya nga, yung mga simpleng ceremony ni Brother Mike, para ipakita sa atin that our faith needs an action. Kaya yung mga tao noon, alam nyo, kinukutsa tayo kasi si Brother Mike, magdala kayo ng itlog, magdala kayo ng payo, magdala kayo ng sandwich, magdala kayo ng kalapate. Sabi ng mga tao, kulto yata yan. Kung ano-anong pinapadala ni Brother Mike, pinapabaliktad yung payo, no? Sabi ni Brother Mike, baliktad rin yung payo, magdala ng sandwich, magdala ng itlog. Sabi ni Brother Mike, obedience is better than sacrifice. Pag ganitong bagay, pinagtatawanan ng tao at kinuha mo nun, ibig sabihin, tumatalong mata. May pagkilos ang inyong pananampalataya. Kaya ba nasa probinsya, nakikinig na yan sa radyo, anong pinapadala ni Brother Mike? Magdala daw ng kalapati, magdala daw ng payo, magdala daw ng sandwich, mag-drawing daw. Yung iba, okay lang. Pero yung ibang na nag-drawing, sabi ko nga, sa mundo, ang drawing lang. Pero kaysa ni ang drawing, may himalang na gamit. Tuloy niyo yung palakpak mo. Faith needs action. Faith requires action. Faith believes in the power of Jesus. Sabi ng Mark 5:28-18, for he said, if I touch Eden in his garments, I will be made well. Dahil mahawakan niya lang daw ang dulo ng laylayan ng Jesus ng kanyang damit, siya ay gagawin. Dito sa gawain, walang matindi na pananampalataya ang kagawa ng ginagawa ng kapatiran natin. Alam niyo kung bakit? Sabihin niyo bakit? Pag may anniversary, yung ibang bansa, umuwi pa dito, no? Isang araw na gawain, yung taga-ibang bansa pumupunta. Lagi kong sinishare, sa probinsya, especially sa amin sa Bicol, pag mag-attend ka ng gawain, kailangan may pera ka, syempre. At alam niyo, mga kapatiran natin doon, nangutang pa sila ng pamasahe. Pinapagalitan pa nga ng mga asawa. Mag-attend kayo ng El Shaddai, mangutang pa kayo. Sabi ng mga asawa nila, kung yung 2,000 na yan, 1,000 na yung pamasahe, ibili nyo na ng baka sa bawan natin, makahigop pa yung mga kapatid nyo at mga anak nyo. Sabi ng mga kapatiran natin, ay nako, yung pamasahe namin, pag binili namin yan ng baka at makahigop kayo, dinumagaan wala na yung baka. Pero kapag yung pinamasahe namin, papunta ng Luneta, may himalang mangyayari. Kaya hindi nila alintangan yung mga pagod nila. Sabi ko, yung 1,000, 2,000 inutang, wag mo nang pintahin yun. Bali, wala yan. Madaling bayaran yan. Pero yung pagod, yung buyan, yung tipong iihig ka lang sa Luneta, 1 kilometro ang layo ng pila, no? Ang hirap. Pag wala kang pananampalataya, kayo na lang dyan, mga baliw kayo. Pero hindi, no? Ang layo ng ihiyan, nagtsatsaga sila. Yung hindi kayo naligo, maghapon, magdamag, ang hirap, ang init. Pero hinihintay nila na pag alas 4 ng umaga, pag lumabas na si El Shaddai, lumabas na si Brother Mike, may magaganap na nila. Ganyan yung pananampalataya ng mga anak ng El Shaddai, requires action, may paggalima, may paggalaw. Kasi pinapakita natin na tayo ay mayroong pag-action at pagtalima. Sabi ko, maraming attendant tayo mga may edad na, itong mga nanay natin,
Siguro pinapagalitan na ng mga apo. Atin pa kayo ng atin dyan, ang matandaan nyo na. Meron tayong kapatiran. Ang kanyang anak ay nasa Japan. Sabi ng kanyang anak sa Japan, may kaya. Nanay, hindi niyo ka-i-engage nyo. Kasi yung lula na yon ay sobrang dedicated kay siya. Dahil kasi sila'y bata pa, babae rin yung kanyang asawa. Tumalon siya sa jeep. Pagtalo ng namin natin yun, nag-iba yung kanyang balakang. Kaya ganyan na siya maglakad ngayon. Pero ang kanyang happiness, mag-PG, pumunta sa mga permitin, namimigay ng lamis, namimigay ng panyo, kasi binibigay siya ng kanyang anak ng pera. Minsan, pinigil ng anak na sa Japan. Sabi niya, punta ka na lang sa Cavite. Susuportan kita ng pagkain, lahat ng pangangailangan, ibibili kita, huwag ka nang maglakad-lakad dyan. Alam niyo, nag-text sa amin ng asawa, nalulungkot, Brother Chito, ito yung bilhin mo, tinapay, alcohol, cotton, lahat ng kailangan niya sa bahay, pinabibili. Pagdating ko dun sa bahay ng kanyang kapatid, umiiyak. Sabi ko, bakit nanay? Kahit lahat meron, umiiyak ako kasi malungkot ako dito eh. Mas maganda yung ko'y naglilingkod sa Diyos. Kasi nararamdaman niya yung presensya ng Panginoon. Patunay lamang, hindi sapat na may kinakain ka, hindi sapat na pang-comfortable ka, kundi yung puso mo na naglilingkod kay Yahweh Elisha. Amen ba? Mahalaga na mga kapatid ko, faith believes in the power of Jesus. Amen ba? Faith receives healing. Ang pananampalataya ay tumatanggap ng kagalingan. Ang ginawa ang ating karamdaman hindi lang isang aspeto ng buhay. May mga tao malungkutin, may mga tao matatakutin, akala mo wala kang sakit sa dugo, wala kang sakit sa buto, wala kang sakit sa anumang parte ng katawan natin, yung sa spiritual ang ating sakit. At alam niyo, kapag hindi tayo payaman, there is sickness in our soul. Kapag tayo hindi masaya, kapag tayo laging malungkot, bahagi ng katawan natin. Pero kailangan mayroon tayong spiritual nourishment. Ang taong malakas ang pananampalataya, hindi siya apektado ng sakit ng katawan. Sabi ko sa inyo, nung pandemya, sabi ng asawa ko, aba, komportable ka lang Nagkakagulo sa labas, nagbabalyahan ng ayuda, magpalista ka naman. Alam niyo yung mga talagang walang ibang inaasahan. Nakipagpalistahan, siyempre yung may kaya o wala nagpalista. Sabi ng asawa ko, paano komportable ka na lang, di ka na lang kikipagpila doon. Sabi ko, ano na sila, ang hirap naman dyan. Di mo pa alam kung bibigyan ka. Alam niyo, nagpapila sa akin dyan sa tram. 3 beses ako nagpalista. 3 beses din ako hindi nabigyan. Pero sa Elsa ay hindi nagkulang. Anong ginawa ko? Ginawa ko noon, mag-pray sa Facebook, mag-YouTube. May nakapanood sa aking YouTube kasi monetize nga pa naman. Kinuha yung number ko. Alam niyo, sabi mo lagi, minsan ang biyaya, hindi dun sa mga kasama mo sa bahay, hindi dun sa pamilya mo, hindi dun sa mga immediate family mo. Yung kasama namin yung nanood ng video ko sa YouTube na prayer, kinuha yung aking phone number, nagpadala ng $100. $100 worth 5,000. Pinakuha ko sa asawa ko, mangiyak-iyak Kasi nakita niya, brother, taga-Bicol ka pala. Sabi ko, nag-YouTube ka bis, kasi nung pandemya, walang labasan, no? Nakapokus na ako sa laptop ko, sa cellphone ko, nag-YouTube ako. At may nakakita, dahil ang aking content ay patungkol sa pananampalataya. Every morning, may daily morning prayer ako. At may manginabot ang mananang Diyos. May nagbigay ng gitara, may kasamang 2,000. Hindi ka kukulangan sapagkat ang Diyos, kapag nagpakita ka sa Kanya ng katapatan, laging may himala si Yahweh. Kaya inis na mag-rebuild ako, pinatibay ko yung aking pananampalataya. Yung tao sa gitna ng pandemya, yung tao sa gitna ng kahirapan, mayroon siyang lakas ng loob, pinapakita sa Panginoon na siya'y matatag. Natutuwa ang Diyos. Kasi pinapakita mo sa Kanya na may tiwala ka sa Kanya. Kaya kapag tayo naglilingkod, puno tayo ng tapang at pang-alilangan pa ang sinasabi mo sa Panginoon, wala kang magagawa sa akin. Pero pag may problema ka, si Lord ang bahala ito.
mapapangiti natin ang Diyos sa pananampalataya ngayon. Yung magulang, pag nakita niya ang kanyang anak na problematic, mas lalo nasasaktan ang magulang. Paano? Ayaw kasi ng magulang na nalulungkot ang kanyang anak. In the same way, God, pag naipakita mo sa kanya that you are strong enough, that you have faith in your heart, pinapakita mo sa kanya, hindi ka nalungkot kasi, Lord, hindi naman ito laban ko eh. Ikaw nandiyan lagi. Yung batang sanggol na ihinatid mo sa eskwelahan, sige na anak, diyan ka lang sa kwarto niyo at hibabantayan kita. Pero kahit iwanan mo yun, hindi maiiyak. Bakit? Nasa isip niya na binabantay mo siya. Ganun din yung buhay natin. Kapag nasa isip mo na meron kang isyudal, sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, lagi kang gagabayan ni Yahweh at siya. In faith, defeat fears. Ang pananampalataya ay dinadaig ang tao. Ang pinaka-armas ni Satan ay takutin tayo. Ang dami mo ng problema dinaanan, no? Ang dami nating karamdaman dinaanan. At ang pinakatuloy niyang takutin ka. May bayaran ka, may sakit ka, may problema ka. Minsan hindi ka na nakatulog. Pero minsan marami kang buwan na hindi nakatulog, pero hindi naman ikaw ang solusyon. Dumiting na lang ang araw, gumising ka na lang isang araw sa buhay mo na solve na yung problema mo. Kasi hindi naman nakakasolve yung takot, no? Pero isang araw, sa paglapit mo sa Kanya, sabi nga nung kasama pa sa jeep noon, natigil yung jeep namin, sabi ng kasama ng brother, Brother, kasama kanina kita, ang ganda-ganda ng kwentuhan natin about Word of God. Ngayon, natigil yung sasakyan natin. Bakit problematic ka na? Sabi niya sa akin, Brother, ilang taon ka na? Nung time niya, 35 years old ako na. Sabi ko, Brother, 35 years old na ako. O kita mo, kanina, ang ganda-ganda ng kwentuhan natin. Ngayon nasira yung kid, nalungkot ka na, natakot ka na. Sabi niya, ilang taon ka na? Sabi ko, 35 na po ako. Sabi ng mama, kita mo, 35 years old ka na. Huwag ka na natakot. Kasi binuhay ka ng 35 years old. Yung isang oras, pwede nyo idagdag. Yung kasunod na oras, pwede nyo idagdag. Yung isang araw, isang linggo, isang buwan, isang taon, pwede nyo idagdag sa'yo na buhayin ka. Huwag ka nang takot. Amen ba? Nabuhay ka namin ng 17, ng 18, pwede niyang dagdagan ng 20, 30, ilang taon pa. Kasi kung binuhay ka niya sa edad niya, araw-araw bubuhayin ka na sapagkat kanyang kalooban ng buhay. Wala naman tayong ibang pinapakita sa Diyos kundi ang pagtutula. Ang gustong makita ng Panginoon, magtiwala tayo sa Kanya at malangin tayo sa Kanya sapagkat tayo ay i-erish dahil sa buhay nito. Mapagpalang hapon sa inyo pong lahat. Palapakan at pagbuhay ko sa inyo. Awitin natin sa Panginoon Jesus, ako'y magtitiwala. Ilagay natin ang ating kamay sa tapat ng ating puso and let us close our eyes and let us talk to God. Salamat Panginoon sa dalawang kwento mong ito sa Ebanghelyo. Si Jairo at ang babaeng binubuo. Ang aral ko sa amin ay kailangan ang pananampalataya ay patuloy na mabuhay. Patuloy na maatubig sa puso at isip mo. Nang salita mo lang ang Panginoon ang aming sandigan. Lord, hindi ang doktor, hindi ang pera, hindi ang unang bagay sa mga ito. Sapagkat ang lahat ng bagay niya ay may hangganan. Ang mga bagay, ang mga tao inaasahan namin ay mayroong hangganan at limitasyon. Pero sa Panginoon Jesus, aming inaasahan na nagbuhay sa anak ni Jairo, na nagpagaling sa babaeng tinulugo, ay sa panahon na desperado kami, sa panahon ng inigulong-gulo, Panginoong Yesus, nandito kami ngayong hapon para abutin mo. Sa Panginoong Yesus naman kami magtitiwala. Sa Panginoong Yesus, ako magtitiwala sa biyaya.
natin tandaan, wala nang ibang Diyos na pwede natin pagkatiwalaan kundi ang ating Panginoon. Siya lamang ang Diyos na tapat sa lahat ng bagay, pagkakataon na ating kinakaharap sa mundo ito. Ito yung dahilan kung bakit tayo nandito sapagkat sukol na ang ating kakayahan. May limitasyon ang lahat ng bagay, pero siya ang Diyos natin may hako na ang nagpagaling sa lahat ng limitasyon ng mundo ito. Ang nagbuhay ng patay, ang nagbigay ng buhay sa atin. Kaya naman ang sitwasyon mo ngayong hapon, ano man ang kalalagay natin ngayong hapon, iwala na sa ating Panginoon. Sapagkat siya ang Diyos na tunay na nagpapalat sa bawat isa sa atin. Panginoon, maraming salamat. Salamin ko, palain ang mga tulong ito. Sa kanilang mga dala-dalang kahilingan o prayer request, I pray, O Lord, in a very special way na ito yung bigyan ng katulungan. Kung may mga problema sa tahanan, karamdaman, sa physical, sa katawan, sa lahat ng bahagi ng aming katawan, dalangin ko ang lubos ng kagalingan. Sa dugo, sa balat, sa laman, sa lahat ng ilan ng aming katawan, and most especially ang aming spiritual, kami pagalingin mo. Pagpalain mo, Lord, ang bawat buhay ng mga lingkod ito, ang manggagawa mo, ang mga aling at manunod ko, ang lahat ng tumungon, i-bless mo kami lahat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo namin, mapagpalang hapon, and let us give thanks.